Halos lahat ay iniidolo si Michael Jordan, kaya naman excited ang lahat nang bilhin niya ang franchise ng Hornets noong 2010. Malaki ang expectation ng lahat dahil ang GOAT mismo ang magmamanage ng team. Yun nga lang ay halos masapak ni Michael Jordan ang isa niyang players dahil sa pagkadismaya nito sa performance nila ng isang playoff series. Sila ay mayroon 3 playoffs sa loob ng 13 years at bukod dyan ay wala man lang silang superstars. Pinakamalapit na player rito ay ang 3-time All-Star na si Kemba Walker. Maliban dyan ay bigo silang maitrade ang kanilang superstar para ma-rebuild sana ang kanilang team. Kagaya ng sa Utah Jazz kung saan si Rudy Gobert at Donovan Mitchell ay nagkahalaga ng milyon sa trade picks. Ang kanyang biggest win sa team ay nang mabili niya ang Hornets sa halaga ng 275 million at nabenta niya ito sa halaga ng 3 billion. Hindi ba't napakagandang investment nito? Pero masaklap naman ang nangyari kay LaMelo Ball sa pananatili niya sa team. Gaano nga ba kababa ang Hornets kung ikukumpara natin ito sa iba pang young teams sa NBA ngayon? Gaya ng Oklahoma City Thunder, Orlando Magic at Memphis Grizzlies. Ano kaya ang kalalagyan ng team ni LaMelo Ball sa loob ng 5 taon? Ating i-rank ang mga team na ito pero bago iyan, alam nyo ba na hindi maganda ang mangyayari kay LaMelo Ball bilang isang player? Maganda ang unang taon ni LaMelo Ball sa NBA. Siya ay nanalo ng Rookie of the Year kung saan ay nalamangan niya si Anthony Edwards. Siya ay napasama din sa All-Star team isang taon bago napabilang din si Edwards. Pero ngayon ay nagbago na ang lahat. Isang respetadong writer sa NBA na si Matt Moore ang nag-rank sa mga players ng top 100 NBA players. Si Anthony Edwards ay pang 25, kasunod si Jamal Murray. Si LaMelo Ball ay pang 84 at mas mataas pa sa kanya si Al Horford at Mitchell Robinson. Sa parte naman ng The Ringer ng NBA ay pang 24 si Anthony Edwards at pang 50 naman si LaMelo Ball. At sa The Athletics ay nilevel si Anthony Edwards bilang pang 3A player at si LaMelo Ball ay 3C, kung saan maaaring basehan din dito ang team success, dahilan para mas mauna si Edwards kay LaMelo Ball. Ang Timberwolves ay nakakaabot ng playoffs kaya naman mas naipapakita nito ang kanyang kakayahan, samantalang si LaMelo Ball ay dinabigyan ng pagkakataon para gawin ito. Sa kabila nito ay di may kakilala na isa siyang magaling na player at may potential sana, pero nabigo ang kanyang organization na suportahan siya. Kagaya ng nangyari sa kaso ni Kai Jones, siya ay nadraft pang 19 overall pick noong 2021 na mas maganda sana kung si Quentin Grimes ang nakuha nila. Nagkaroon siya ng issue sa kanyang kapwa teammates kagaya na Mark Williams at Nick Richards. Si Kai Jones ay naging kontrobersyal dahil sa kanyang pag-live na parang naka-drugs, pero kanya naman itong itinanggi. Sa isa pang banda ay nag-iskandalo din ito sa Twitter kung saan ay sinabi nito na mas magaling pa siya sa isang prime na Shaquille O'Neal, LeBron James, Stephen Curry, Brandon Miller at ganun din kay LaMelo Ball. Kasunod dito ay in-unfollow siya ng kanyang mga teammates sa social media at nanatiling tahimik ang Hornets sa kanya. Walang ginawang aksyon at wala rin silang sinabi tungkol sa kanya. Malinaw na din nila ito sinusuportahan. Ang malinaw sa lahat ay sinusuportahan nila si Miles Bridges na mayroong best season ng kanyang career noong 2022. Pero hindi rin siya mabibigyan ng second chance kung hindi siya mabuting player. Kagaya na nangyari kay Myers Leonard na gumamit ng anti-Semitic slur sa kanyang livestream at kalaunan ay naban sa NBA. Sa kaso naman ni Bridges kung saan ay nag-plead ito ng no contest pagkatapos itong saktan ng kanyang girlfriend sa harap ng kanilang anak, tinanggap nito ang kanyang punishment. Pero ngayong nagbabalik ito ng Hornets para sa kanyang 1-year deal. Ang ganitong player ba na may record ang hahayaan mong manguna sa iyong team? Siyempre hindi. Sa makatuwid walang leadership sa Hornets team. Si LaMelo Ball ay isang goofy kid bago ito maglaro sa NBA. Pero di ibig sabihin ay masama siyang tao. Ayon niya kay Austin River, sabihin niyo na lahat ng gusto niyong sabihin kay LaVar Ball. Pero ang mga batang ito ay mabubuting tao. Ilan din sa mga NBA stars ang nasayang ang pagiging prime sa pagkabilang nila sa maling team. Gaya ni na Pete Maravich na pinanguna ng Hawks sa postseason kada taon. Pero di na nakabalik mula nang ito ay mapunta ng Utah Jazz. Alam din natin ang nangyari kay Damian Lillard at Marcus Cousins. Pero ang nakakagulat ay makita nakasali si Allen Iverson dito. Siya at ang 76ers ay nakaabot ng finals noong 2001 pero tanging si Iverson lang ang bumuhat sa team. Pagkatapos noon ay hindi na sila nakalagpas pa ng second round at na-miss niya ang playoffs ng 3 beses sa kanyang pagiging prime. Ganon din kay Tracy McGrady, ang kanyang pagiging prime ay nag-umpisa sa Orlando Magic pero ang co-star niya na si Grant Hill ay palaging injured. Sumunod ay napunta ito ng Houston Rockets at sila ay naging contender team pero dito ay bumigay na ang katawan ni T-Mac. Ito rin ang iniisip ko sa sitwasyon ni LaMelo Ball sa punto na aalis na siya ng Charlotte Hornets. Alam natin na may injury na siya at na-miss niya na ang third of his game dahil sa kanyang injury. Kaya critical para kay LaMelo Ball ang susunod na 5 taon para sa kanya at di natin alam kung hanggang kailan magtatagal ito sa kanyang career. Sa loob ng susunod niyang 5 taon ay mananatili pa rin siyang member ng Charlotte Hornets dahil siya ay nag-sign ng 5-year Supermax contract sa team.
At ngayon ating tingnan ang pwesto ng Hornets bilang irank natin ang top 11 youngest team in the league. Sa number 1 ay ang Grizzlies Memphis. Si Ja Morant ang number 1 best young player ngayon sa ating list sa kabila ng mga issue sa kanya. Mayroon din silang star caliber na Desmond Bane, mga picks at cap space. Ang kanilang team ay playoff tested na at may best record sa anumang team sa ating listahan. Number 2 naman ay ang Oklahoma City Thunder, kung saan ay meron silang Shai Gilgeous-Alexander na talaga namang nag-improve. Sila rin ay may talented players gaya na Josh Giddey at Chet Holmgren. Meron din silang mga picks at cap space. Sa ating number 3 ang New York Knicks na malaki ang naging improvement. Naniniwala ako na may mga magiging superstar sa kanilang mga players at kalaunan ay maaari silang maging number 1 sa ating listahan. Number 4 ay ang San Antonio Spurs. Tahimik ang kanilang team sa nakarang taon, pero ang pagkakuha nila kay Wembanyama ang maaaring maging game changer nila. Number 5 naman ay ang Orlando Magic, kung saan ay may elite player sila gaya na Paolo Banchero at Franz Wagner. Mayroon din silang reserve para sa pag-trade ng isang star player at mayroon din silang magandang front office. Number 6 ay ang Brooklyn Nets na base naman sa free agency. Sila ay may siyam na first round pick sa susunod na 6 na drafts para sa trade. Mayroon din silang max cap space para sa 2025 na maaari nilang magamit para makuha ang isang star player para ipares kay Mikal Bridges sa loob ng ilang taon. Number 7 ay ang Pacers na may mas magandang players kaysa sa Nets, lalo na't nasa kanila si Tyrese Haliburton. Pero sa tingin ko ay magiging average team lang sila sa loob ng 5 taon dahil hindi sila free agent destination. Kaya naman malaking katanungan kung paano sila magi-improve. Number 8 naman ay ang Portland Trail Blazers na mas tataas pa sana sila kung magiging star player si Scoot. Pero maaari sila makakuha ng pagkakataon na ma-rebuild ang kanilang team kung magagawa nilang i-trade si Damian Lillard. Number 9 ay ang Detroit Pistons. Meron silang Cade Cunningham na isang future all-star at Coach Monty Williams. Yun nga lang hindi sila mapalad sa draft. Sa ating number 10 ay ang Utah Jazz na walang star player. Pero mayroon silang Lauri Markkanen na may potensyal. Yun nga lang kailangan nila makabawi sa mga draft picks. Number 11 ay ang Houston Rockets. Ang team na may magaling na coach na si Ime Udoka. Pero ang best player nila na si Jalen Green ay kailangan pang magpakita ng kanyang effort at kung saan ang limit ng kanyang kakayahan. At sa pinakahuli ng ating listahan ay ang Charlotte Hornets. Ang kanilang coach ay si Steve Clifford na walang ibang team ang gustong makuha ito. Ang kanilang front office ay palpak sa mga draft picks at hindi rin free agent destination ang kanilang organization. Magiging maganda ang stats ng kanilang team kung mag-i-improve si Brandon Miller. Pero sa kabila nito, kung walang improvement ang kanilang team sa loob ng 5 taon, ay masasayang lang ang pagiging prime nila Melo Ball kagaya ng kay Allen Iverson. At dyan nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood.